At least you know I'm a better shot when I'm pissed off. Siya lang yata ang agent na kahit saan yung tungang makapantukin at ibalibag ay maganda pa rin. Ang ating pag-uusapan, kaibigan, ay patungkol sa isang miyembro ng Avengers, ang nag-iisang babaeng normal na tao sa kanilang grupo, si Black Widow. Pero bago ang lahat, kaibigan, please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell para maging updated sa mga susunod bang videos kagaya nito. Simulan na natin. Kilala si Natasha Romanoff bilang isang napakahusay na intel or agent sa karakter ng Marvel. Nagkaroon siya ng napakaraming adventure battle kasama ang iba pang miyembro ng Avengers. Pero paano nga ba nagsimula si Natasha bilang isang spy? Noong 1995, ang batang si Natasha Romanoff at Yelena Belova ay pinaalis ng kanilang mga kahaliling magulang sina Alexei Shostakov na orihinal na Captain America ng Russia, nakilala bilang Red Guardian, at ang dating Black Widow na si Melina Vostokov mula sa kanilang tahanan sa Ohio. Sa pagkatapos ng kanilang misyon, sina Romanoff at Belova ay nilagay sa Red Room para sa karagdagang pagsasanay. Noong 2016, kasabay ng labanan sa pagitan ng Avengers sa Leipzig or Halle Airport, si Romanoff ay isang takas mula sa gobyerno dahil sa paglabag sa Sokovia Accords. Siya ay tumakas mula sa kalihim ng Estados Unidos na si Tadeusz Ross at tumakas sa isang safe house sa Norway, kung saan siya ay muling nakipagkita sa kanyang kontak na si Rick Mason. Sa ibang lugar, nagtatrabaho pa rin si Belova para sa Red Room, kung saan pinatay niya ang isang dating Black Widow para lang makontak ng isang substance na tinatawag na Red Dust. Ito ang nag-alis ng kontrol sa Red Room sa kanya. Ipinadala niya ang antidote sa safe house ni Romanoff sa pag-asang babalik siya para tulungan ito. Habang si Romanoff ay walang kamalay-malay na nagmamaneho na meron pala ng antidote na sakay ang kanyang kotse, ay inatake siya ng Taskmaster na humahabol sa Red Dust. Nagawa naman ni Romanoff na iwasan ng Taskmaster at nalaman na meron kasi itong hinahabol na Red Dust sa kanyang sasakyan na nagmula kay Belova. Ang dalawa ay muling nagkita sa Budapest, ngunit pagkatapos ay inatake muli sila ng mga Black Widows. At habang tumatakas ay nalaman ni Romanoff na ang Red Room ay aktibo pa rin at ang pinuno nito na si Dreykov ay buhay pa. Para makasali muli sa SHIELD, ang kanyang misyon ngayon ay patayin si Dreykov. Sa patuloy ng kanilang paglalakbay, sina Romanoff at Belova ay umiiwas sa Taskmaster at muling nakipagkita kay Mason na nagbigay sa kanila ng sasakyang panghimpapawid. Pinaalis or pinalaya ni na Romanoff at Belova si Shostakov or si Alexis sa bilangguan upang malaman kung nasaan si Dreykov, at sinabi niya sa kanila na kailangan nilang makipag-usap kay Vostokov or kay Melina na nakatira sa isang bukid gamit ang kontrol sa isip ng mga baboy. Ibinunyag ni Belova na kahit hindi sila isang tunay na pamilya ay gusto pa rin niyang maniwala na ganoon nga sila, habang sina Alexis Shostakov at si Melina Vostokov ay umamin din na nais din naman nilang maging isang tunay na pamilya. The best part of my life was fake, and none of you told me. It was real to me. You are my mother. You were my real mother. Ibinigay ni Vostokov ang kanilang lokasyon kay Dreykov
na naging dahilan para dumating ang mga ahente or agents ng Red Room na matatagpuan sa isang aerial base. Habang binabati ni Dreykov si Vostokov sa paghahanap sa kanila, ipinahayag na ginagamit ni Vostokov at Romanov ang teknolohiya na face mask upang lumipat ng mga lugar sa mga bukirin na nagpaplano ng kanilang sariling pagkuha. Ang ibig sabihin nito, kaibigan, ay sa kabila ng halos parang napaka-advance at napaka-linis ng kanilang pagpapalit ng anyo ng kanyang tinuturing na magulang na si Melina, ay nalaman pa rin ni Dreykov na si Romanov ay nagpapanggap lamang. At ang kaharap niya ngayon ay hindi ang totoong si Vostokov. Nalaman din ni Romanov na ang taskmaster ay si Antonia na nagkaroon ng matinding pinsala, kaya napilitan si Dreykov na maglagay ng chip sa kanyang ulo upang tulungan siya, na ginawa niyang perpekto itong isang sundalo. Natuklasan din ni Romanov na hindi niya maaaring saktan si Dreykov dahil sa isang pheromone lock na inilagay niya sa bawat widow. At ito ngang mga widows na itong, kaibigan, ay ang mga kinokontrol niya sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang control desk. Matapos himukin si Dreykov na suntukin siya sa mukha, sinadyang pinutol ni Romanov ang nerbiyos sa kanyang daanan ng ilong para pabayaan ang pheromone at payagan ng sarili na atakihin si Dreykov. Sinubukan ni Vostokov na alisin ang makina ng barko habang nakikipaglaban si Shostakov kay Antonia, at hinanap ni Belova ang iba pang mga balo or mga widow na ipinadala upang protektahan si Dreykov. Nakatakas si Dreykov sa mga grupo ni Romanov at ang mga widows na natitira ay umatake kay Natasha Romanov. Halos matalo nito ang ating bida, ngunit si Belova ay lumika ng isang red dust bomb na nagpalaya sa mga widows mula sa kontrol sa kanilang pag-iisip. Pumasok si Romanov sa control disk at pinakawala ng iba pang mga widows sa buong mundo. Nang magsigbulang sumabog at maulog ang barko, napilitan sina Vostokov at Shostakov na tumakas sa barko sa pamamagitan ng sasakyang panghimpapawid nang ilabas ni Belova ang escape ship ni Dreykov, at ito ay kanyang pinatay. Binigyan ni Romanov si Belova ng parachute, habang sila ni Antonia ay may isang huling labanan sa kalagitnaan bago ligtas na lumapag sa lupa. Ginagamit ni Romanov ang huling bote ng red dust kay Antonia, na ito ang nagpalaya sa kanya mula sa pagkakaalipin. Dumating din ang iba pang mga widows at kinuha sina Belova, Vostokov at Shostakov kay Romanov. Sa mga huling sandali ng video na to ay ibinigay ni Belova ang kanyang paboritong vest para alalahanin siya. Habang umaalis sila kasama ang isang nagpapagaling na si Antonia, ay hinihintay ni Romanov ang pagdating ni Ross at ng kanyang mga tauhan. Makalipas ang 2 linggo, muling nagpakita si Romanov na ngayon ay meron ng blonde na buhok kay Mason na nagbigay sa kanya ng Quinjet. Sumakay siya upang palayain ang mga nakakulong na Avengers mula sa balsa. Sa isang post-credit, kaibigan, na itinakda pagkatapos ng pagkamatay ni Romanov, nakilala ni Belova si Contessa Valentina Alegria de Fontaine. Ngayon, ito na ang kanyang amo, at sa libingan ni Romanov, nalaman niya na ang susunod niyang misyon ay ang mahuli ang lalaking responsable sa pagkamatay ni Natasha Romanov na si Clint Barton. Marahil, kaibigan, ay nabiting ka na naman sa ating video. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Napakarami natin video katulad nito. Ang tanging gagawin mo lamang, kaibigan, ay i-press ang like button at mag-subscribe ka na rin, pindutin ng bell button para maging updated sa ating mga susunod na video. Maraming salamat, kaibigan. Muli ako si Richard Belen. Bye-bye.